Hello po, dito sa program na isang student information system, gusto pwede mag-add, mag-display, mag-search, mag-remove, mag-sort at mag-save na student record. Dito sa switch and case 1, nagsagawa ang program na pagkuha ng input mula sa user tulad ng student ID, name, and program. Pagkatapos gumawa ito ng bagong object gamit ko structure at dinagdag ito sa lista ng mga estudyante. So, dito naman sa case 2, ipinakita ng program ang lahat ng estudyante nakastore sa array list and gumamit ito ng for each group upang ilabas ang bawat sa screen na output. And dito naman sa case 0, pinapatigil ng program ang main loop kapag pinili ito ng user. Matatapos ang pagpatakbo ng program at pagsasara ng menu. So, thank you po. Everyone, my name is John Flores Lorica from BSS 25. Today, I will explain our group activity 3. Let's start. Dito sa case 3, may nilagay kaming way para hanapin yung isang student through ID or through name. So, dito sa search, kapag input ng user yung 1 is ibig sabihin nun, hahanapin yung isang student by ID. Kapag in-input ng user yung 2, hahanapin yung isang student by name. Dito naman gagamit yung target ID para mahanap yung isang information ng isang student. Once na na-input ng isang user yung student ID, then sa if condition, yung student ID kapag equal yung value doon sa target ID, magiging true. Once na naging true, lalabas yung mga student information tulad ng student ID, student name, sa student program. Same lang din dito sa if else yung student. This is a demonstration for case 3. Dito naman sa case 4, remove the student. Para ma-remove yung student specific, kailangan i-enter muna ng user yung ID student. Tapos ID student. Kaya gumamit tayo ng target remove to remove the student using the ID as a reference. Ito naman, to remove, ang kanyang data types is object, and ang kanyang value is null. Then dito naman sa main, dito naman sa student, ang value is object, then in, tas list sa loob ng row brackets ng for loop. Tapos dito naman sa if, sa loob ng row bracket, student.id tas equals to target remove. Ito naman sa equals to target remove, kapag naging true yung condition is, tapos yung to remove is mag-update yung kanyang values. Makakaroon ng lahat ng student information is mapupunta sa to remove tulad ng name sa section, yung tinatawag na programs. Tapos kapag true yung condition dito sa to remove not equal to null, then ang mangyayari is dito na magko-contact, maalis na yung student sa array list.
This is a demonstration to remove the student. Dito sa case 5, gumamit tayo ng collection dot short method. Sinasagawa nito is pag-shorted ng lahat ng elements sa loob ng array list. Sa loob naman ng route brackets, may makita tayong list, array list values. Tapos dito is comparator. Sa comparator interface, ibig sabihin nito, paano lahat ng objects ikukumpara sa loob ng class. Tapos yung comparing, yung sa comparing, ito na yung conduct ng compare. Dito na yung sa comparing methods. Dito yung conduct yung pag-compare ng mga ID student for reference of shorted. Tapos naman to sa reference. Ito naman tawag dito reference. Tapos may reference. Yung itong get ID is ito yung value. Naglalaman ng value ng student ID. So makikita nyo dito sa output is unshorted yung mga values ng array list. Pag pinindot natin yung pipe, yung shorted student, ang mangyayari is magiging ascending order shorted na yung mga values. Tulad nito. 6, yung save file. Gumamit ako ng buffer writer for file writer dahil gagamitin natin yung file writer as decorator o file writer. Dahil doon, pwede natin ma-improve yung file writer gamit yung new lines na nagaling sa buffer method. Dito sa K6, yung save file, gumamit ako ng buffer writer for file writer dahil gagamitin natin yung file writer as decorator o file writer. Dahil doon, pwede natin ma-improve yung file writer gamit yung new lines na nagaling sa buffer method. File writer object, ginagamit to para magsulat ng text sa isang file. Dahil doon, ang mangyayari is makakapag-create tayo ng isang text file or mag-update ng isang text file. I-enter natin yung number 6 para makapag-save ng isang file. O sa madaling salita, makapag-create ng isang text file. And then update natin yung text file.